Magandang gabi sa iyo, Kiara, at sa lahat ng nakikinig sa iyong channel. Tawagin niyo na lang akong Celia. Hindi ko tunay na pangalan yan, dahil ang babaeng nangangalang Mila ay matagal nang namatay, kasabay ng pagguho ng kanyang dangal. 5 taon nang nakakaraan. Nakahiga ako ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto dito sa probinsya, malayo sa ingay ng Maynila. Habang pinapakinggan ko ang patak ng ulan sa bubong, hindi ko mapigilang balikan ng mga alaala. Ang mga sandaling akala ko'y ginhawa, pero iyon palang mitya ng aking pagkasira. Mahirap maging mahirap, Kiara. Alam nating lahat yan. Pero ibang hirap kapag pati ang sikmura ng anak mo, hindi mo na malaman kung saan itatawid. Ang asawa ko, si Dante, ay isang janitor. Masipag siya, mabait. Pero aminin natin, ang sipag ay hindi laging sapat para bayaran ng kuryente, tubig, at gatas ng anak naming si Bunso na nasa probinsya sa poder ng biyenan ko. Gabi-gabi kaming nag-aaway. Ang dating matamis na salita, napalitan ng sumbatan. Dante, pambayad sa kuryente. Putol na tayo bukas oh. Mila, ginagawa ko naman lahat ah. Ano pa bang gusto mo? Magnakaw ako. Sa bawat sigaw namin sa isa't isa, para bang unti-unting nababasag ang mga pangarap na dati naming pinanghawakan noong bagong kasal pa lang kami. Naalala ko pa kung paanong dati ay sabay kaming nangangarap. Isang maliit na bahay, isang tindahan sa harap, at isang buhay na hindi kailangang mangutang para lang makaraos sa susunod na araw. Pero habang tumatagal, ang mga pangarap na iyon ay napalitan ng mga resibo, utang, at mga gabing hindi kami makatulog, kakaisip kung saan kukuha ng pera kinabukasan. Diyan nagsimula ang lahat, sa pagod, sa gutom, at sa isang tusok ng fishball sa kanto. Sa kanto ng aming barangay, doon ko nakilala si Mang Rudy. Siya ang paborito ng lahat kasi malinis ang kanyang cart at masarap ang kanyang sauce. Pero higit doon, si Mang Rudy ay may kaya. Byudo na siya. Ang mga anak niya ay nasa abroad at ang pagtitinda ng fishball ay libangan na lang daw niya para hindi siya mainip sa malaki niyang bahay. Isang hapon, habang galing ako sa matinding paglalaba at wala pang laman ng tiyan, tumigil ako sa cart niya. Ramdam kong hapdi ng mga kamay ko sa kakakuskus ng damit ng ibang tao. Amoy sabon pa ang balat ko, pero ang sikmura ko ay parang kumakalam na tila may nagkakaskas na bato sa loob. Mang Rudy, 5 piso lang po. Pakidagdagan na lang ng sabaw. Sabi ko, habang binibilang ang barya sa bulsa ko. Tinignan ako ni Mang Rudy. May kakaiba sa mga mata niya. Hindi awa, kundi paghanga na may halong pagnanasa. Pero hindi ko pa yun napansin noon. Mila, ikaw pala. Mukhang pagod na pagod ka. O eto, 10 piraso na yan. Libre ko na muna. Mukhang kailangan mo ng lakas. Sabi niya sabay abot ng baso. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang kabaitang iyon. Sa mundo na kinagisnan ko, bihira ang nagbibigay ng walang kapalit. Pero sa sandaling iyon, mas nanaigang gutom kaysa sa pagdududa. Tinanggap ko ang pagkain. At sa bawat kagat ko ng fishball na may matamis at maanghang na sarsa, pakiramdam ko ay parang may munting ginhawang bumabalik sa katawan ko. Doon nagsimulang maliit na usapan. Naging suki niya ako. Naging sandalan ko siya sa mga reklamo ko tungkol sa kahirapan. Si Mang Rudy ang nakikinig kapag galit ako kay Dante. Si Mang Rudy ang pumupuri sa akin kapag pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko na dahil sa bula ng sabon at pawis. Aba Mila, kahit pagod ka, maganda ka pa rin. Sabi niya minsan habang inaabot ang baso ng fishball. Napapangiti ako kahit papaano. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga ganoong salita. Si Dante kasi, pagod na rin sa buhay. Pag umuwi siya galing trabaho, tahimik na lang kaming kumakain kung may makain man. Wala nang lambingan, wala nang papuri. Tanging katahimikan at pagod na lang kasama namin sa hapag. Unti-unti, nasanay ako na dumaan sa kanto
kahit hindi ako gutom. Kahit saglit lang, para makipagkwentuhan, para may makinig sa mga hinaing ko. Isang gabi, umiiyak ako sa tabi ng kariton niya. Pinutulan na kami ng kuryente. Si Dante, wala pang sahod. Madilim ang bahay namin. Kahit kandila, halos wala na kaming pambili. Mila, huwag ka nang umiyak. Heto, hiramin mo muna itong 3,000. Bayaran mo na lang kapag mayroon ka na. Alok ni Mang Rudy. Napatingin ako sa perang iniabot niya. 3,000. Sa amin, napakalaking halaga na noon. Pambayad na iyon sa kuryente. May matitira pa para sa pagkain. Nagatubili ako. Nako, Mang Rudy, baka magalit ang asawa ko. Di wag mo sabihin. Sabihin mo, nakahanap ka ng extra na labada. At saka, may ialok din ako sa iyo eh. Kailangan ko nang maglalaba at maglilinis sa bahay ko tuwing Sabado. Malaki ang pasahod ko. Basta ikaw. Sino ba naman ako para tumanggi? Iyon ang naging simula ng pagpasok ko sa loob ng bahay niya. Noong una, malinis ang intensyon ko. Pero si Mang Rudy, unti-unti niya akong nilulunod sa mga regalo. Hindi lang pera, may mga damit, pabango, at mga gamit na dati ay pinapangarap ko lang. Noong unang Sabado na nagpunta ako sa bahay niya para maglinis, halos manghina ako sa laki ng bahay. Mataas ang kisame, malamig ang hangin dahil sa aircon, at makintab ang sahig na parang hindi pa kailanman nadapuan ng putik o alikabok. Naalala ko tuloy ang bahay namin ni Dante, isang maliit na silid na pinagkakasya namin ang anak namin kapag umuwi ito mula sa probinsya. May kisame na yero at sahig na semento na laging basa kapag umuulan. Habang nagwawalis ako sa sala, napansin kong palima kong tinitignan ni Mang Rudy. Nakaupo siya sa isang malaking sopa. May hawak na tasa ng kape at tila ba pinagmamasdan ng bawat galaw ko. Sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, ngumingiti siya. Isang ngiti na may kahulugan na. Hindi ko pa noon lubos na uunawaan. Pero may kakaibang pakiramdam na naiwan sa dibdib ko. Pagkatapos kong maglinis, iniabot niya sa akin ng isang sobre. Mila, etong bayad mo. Dinagdagan ko na rin. Mukhang masipag ka naman. Sabi niya. Pagbukas ko ng sobre, halos hindi ako makapaniwala. Mas malaki iyon kaysa sa inaasahan kong sahod sa isang araw na paglalaba. Unti-unti, naging regular na ang pagpunta ko sa bahay niya tuwing Sabado. Sa bawat pagbalik ko, may bago siyang binibigay. Isang blusa na magandang tela, isang maliit na bote ng pabango, o kaya'y dagdag na pera. Sa simula, tinatanggihan ko pa. Nahihiya ako. Pero habang tumatagal, natutunan kong tanggapin na lang. Ang masakit pa nito, nakuha ni Mang Rudy ang tiwala ni Dante. Minsan, inaaya pa niyang uminom si Dante at binibigyan ng mga lumang gamit. Napakabuti niyang tao sa paningin ng asawa ko. Pero sa loob ng bahay niya, habang naglalaba ko, nararamdaman ko ang tingin niya. May mga sandaling dumadaan siya sa likod ko habang nakayuko ako sa batya. May mga pagkakataon na parang sinasadya niyang tumigil sa may pintuan ng laundry area at tahimik lang akong pinagmamasdan. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga mata sa likod ko. Isang Sabado, habang nagkukuskus ako sa banyo, aksidenteng nabasa ang damit ko. Sumabog ang gripo, o baka naman sinadya niyang sirain. Bigla na lamang bumuhos ang tubig mula sa sirang tubo. Nabasa ang buhok ko, ang damit ko, pati ang sahig sa paligid ko. Halos manginig ako sa lamig ng tubig na dumadaloy sa katawan ko. Mila, basa ka na. Heto isuot mo muna itong t-shirt ko. Pumasok ka muna sa kwarto at magpatayo. Utos niya. Nag-atubili ako sandali. Pero dahil nanginginig na ako sa lamig, tinanggap ko ang t-shirt at pumasok sa kwarto. Doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Sa loob ng kwartong may aircon, sa kama na napakalambot kumpara sa banig namin ni Dante. Noong una, natakot ako.
Nanginginig pa ang kamay ko habang sinusubukan kong ayusin ang sarili ko. Pero nang abutan niya ako ng 5,000 piso pagkatapos, Kiara, kinain ako ng sistema. Naisip ko, sa isang oras na ito, katumbas na ng isang buwang paglalaba. Ang dali, ang sarap sa pakiramdam na may pera. Pag-uwi ko sa bahay noong araw na iyon, hindi ko mapigilang hawakan ang perang nasa bag ko. Habang natutulog si Dante sa gilid ng kama dahil sa pagod sa trabaho, nakaupo lang ako sa madilim na sulok ng bahay. Pinagmamasdan ko ang perang iyon na parang may sariling ilaw sa gitna ng dilim. Sa isip ko, sinabi ko sa sarili ko, isang beses lang ito. Pero ang isang beses na iyon ay naging dalawa, hanggang sa naging marami. Naging madalas ang aming bawal na ugnayan. Ang tawag ng mga kapitbahay sa akin, pinatuhog na tilapia. Hindi ko alam na may mga chismis na pala. Ang kapitbahay namin na si Luz, na dati ko nang kaaway dahil sa inggit, ay matagal na palang nagmamasid. Sa tuwing dumadaan ako sa eskinita, may mga bulungan akong naririnig. May mga tingin na parang may alam na hindi ko alam. Pero dahil sa kinang ng pera, at sa bagong gamit na nauuwi ko sa bahay, pinili kong huwag pansinin ng lahat. Isang araw, imbis na maglaba, dumiretso ako sa kwarto ni Mang Rudy. Nakalimutan ko ang mundo. Nakalimutan ko si Dante. Nakalimutan ko pati ang anak ko. Ang tanging mahalaga lang ay ang pera sa bag ko at ang luho na tinatamasa ko. Pero habang nasa ruro kami ng aming pagkakasala, biglang bumukas ang pinto nang may malakas na kalabog. Mila! Nanlamig ako. Si Dante. Kasama niya si Luz na may dalang cellphone at kumukuha ng video. Ang mukha ni Dante, hinding-hindi ko malilimutan. Galit, sakit, at pandidiri. Ang mga mata niya ay namumula. Ang kamao niya ay mahigpit na nakasara. At ang dibdib niya ay mabilis na umaangat at bumababa dahil sa galit. Dante, sandali! Magpapaliwanag ako! Sigaw ko habang nagmamadaling magtakip ng katawan. Pero wala nang paliwanag ang sapat. Sinugod ni Dante si Mang Rudy. Pinagsasapak niya ito. Hayop ka? Pinagkatiwalaan kita? Ang asawa ko pa talaga? Ang mga suntok niya ay parang sumasalamin sa lahat ng sakit at galit na matagal nang naipon sa kanya. Bumagsak si Mang Rudy sa sahig habang patuloy siyang sinasaktan ni Dante. Ako naman ay kinaladkad ni Luz palabas. Pinahiya niya ako sa harap ng mga kapitbahay. Eto ang labanderang malandi. Pinatuhog sa vendor. Nagsilabasan ng mga tao mula sa kanilang mga bahay. May mga nakatingin, may mga nagbubulungan, at may ilan pang naglalabas ng cellphone para kunan ako ng video. Pakiramdam ko noon, parang wala na akong balat sa katawan. Para akong hubad sa harap ng buong barangay. Nauwi sa presinto ang lahat. Pero dahil ayaw ni Mang Rudy ng iskandalo, nagbayad siya para maareglo. Pero ako, wala akong pambayad sa sirang dangal. Umuwi ako sa bahay namin. Pero ang mga gamit ko ay nasa labas na. Si Dante, hindi na ako kinausap. Ang masakit, kinuha niya ang lahat ng naipon kong pera. Yung perang galing sa pagkakasala ko. At sinabing, ito lang kukunin ko bilang bayad sa sakit na binigay mo. Haalis kami ng anak mo. Huwag na huwag mo kaming hahanapin. Tumungo sila sa Visayas. Sinubukan kong sumunod. Pero hinarang ako ng biyenan ko sa Pierre. Wala kang anak, Mila. Patay ng nani ng batang ito. Lumayas ka. Bago ko pa itusok sa iyo yung mga sticks ng fishball na kinahuhumalingan mo. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Maaga pa lang, sumakay na ako ng jeep papunta sa Pierre. Hawak kong maliit kong bag na halos wala ng laman. Ilang damit lang at natitirang lakas ng loob na baka sakaling patawarin ako ni Dante. Habang papalapit ng jeep, kumakabog ang dibdib ko. Umaasa akong makikita ko ang anak ko. Kahit isang yakap lang. Kahit sandali lang na mahawakan ko ang kamay niya at masabing nagsisisi ako. Pagdating ko sa Pierre, nakita ko agad ang biyenan ko. Nakatayo siya sa may waiting area.
Hawak ang kamay ng anak ko. Nakasuot ito ng maliit na damit na tila bago at may maliit na backpack sa likod. Mukhang handa na silang bumiyahe. Lumapit ako agad. Halos tumakbo ko sa kanila. Nanay, pakiusap. Sandali lang po. Gusto ko lang makitang anak ko. Sabi ko habang hinihingal. Pero bigla niyang hinila palayo ang bata. Parang may nakitang maruming bagay na dapat ilayo. Doon niya sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan kailanman. Wala ka ng anak, Mila. Patay ng nanay ng batang ito. Ang mga tao sa paligid ay napalingon sa sigaw niya. Narinig ko ang ilang bulungan. Ang ilang pabulong na tawa. Sinubukan kong lumapit sa anak ko. Ngunit tinakpan ng biyenan ko ang mga mata nito at mabilis siyang hinila papalayo. Bunso, anak. Maingat kong tawag. Pero hindi man lang siya lumingon. Hindi ko alam kung dahil bata pa siya at hindi niya naiintindihan ang nangyayari o dahil sinabi na sa kanya na wala na siyang ina. Ilang sandali lang, narinig ko ng busina ng barko. Unti-unti silang umakyat sa ramp, papasok ng sasakyang dagat. Nakatingin lang ako mula sa malayo, habang unti-unti silang naglalaho sa paningin ko. Sa araw na iyon, pakiramdam ko parang may humiwalay na bahagi ng katawan ko. Mag-isa ako, nawalan ng asawa, nawalang anak, at pati si Mang Rudy, biglang naglaho. Lumipat siya ng pwesto at itinanggi na may ugnayan kami. Ginamit lang niya ako, at nang matapos na siya, itinapon ako na parang basura. Sinubukan kong hanapin ang kariton niya sa kanto kung saan kami unang nagkakilala. Ilang araw akong dumaan doon, umaasang makikita ko siyang muli. Pero wala na siya. Ang sabi ng mga tao sa lugar, lumipat na raw siya sa ibang barangay. Ang iba naman, nagsabing matagal na raw siyang balak umalis. Nang minsang nagtanong ako sa isa sa mga kakilala niyang tindero, tinawanan lang ako nito. Ikaw ba yung sinasabi nila na labandera niya? Tanong niya. Matagal ka na niyang nakalimutan. Marami ng tulad mo. Parang sinaksak ang dibdib ko sa narinig ko. Doon ko tuluyang naintindihan. Hindi ako espesyal. Isa lang akong katawan na ginamit para sa pansamantalang aliw. 5 taon nang lumipas. Narito ako ngayon. Nagtatrabaho pa rin bilang labandera sa ilalim ng pangalang Celia. Bawat kuskus ko sa damit ng ibang tao, parang gusto kong kuskusin ang sarili kong nakaraan. Pero hindi ito matanggal-tanggal. Tuwing umaga, gigising ako ng maaga para magbabad ng labada. Ang mga kamay ko ay makapal na sa kalyo, at ang mga daliri ko ay halos hindi na maunat dahil sa sobrang pagkababad sa tubig at sabon. Habang kinukuskus ko ang mga damit sa batya, madalas akong mapatigil sandali. Hindi dahil pagod ako, kundi dahil sa mga alaala na biglang sumasagi sa isip ko. Tuwing makakakita ako ng batang kasing edad ng anak ko, kumikirot ang puso ko. Siguro'y malaki na siya. Siguro hindi niya na ako kilala. Minsan, may batang dumaan sa tapat ng bahay na pinaglalabhan ko. Tumatakbo siya habang tumatawa. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Sandali akong napatigil. Napatingin ako sa kanila hanggang sa mawala sila sa kanto. Sa iniisip ko kung gano'n na rin kaya kalaki ang anak ko. Kung marunong na ba siyang magbasa? Kung may paborito ba siyang pagkain? O kung minsan ba ay naaalala niyang nanay niya? Kahit sa malabong alaala lang ng pagkabata. Sa mga kabataang nakikinig ngayon, lalo na sa mga katulad kong nakaranas ng hirap, ang pera ay kikitain. Pero ang dangal, kapag nadungisan, habang buhay mong dadalhin ng mantsa, huwag kayong masilaw sa panandaliang ginhawa. Ang tusok ng tukso ay nakamamatay kapag lumusot sa puso at pamilya. Hanggang dito na lang, Kiara. Sana'y maging aral ang kwento ko. Isang napakasakit na kwento mula kay Celia. Minsan, ang gutom ay hindi lang sa sikmura, kundi pati sa atensyon at luho. At doon tayo nadadali ng tadhana. Anong masasabi niyo sa kwento ni Celia? I-comment niyo sa ibaba.